Alam nyo po ba, nabuhat nung bumaligtad mga kababayan, ito pong si Senator Loren Legarda at at sinuportahan niya itong kudita ni Alan Peter Cayetano, sunod-sunod na po mga kababayan na hindi maganda ang nangyayari po sa kanya. Katulad na lamang po nitong nakita nating balita na kung saan mga kababayan, ito pong larawan ni Senator Loren Legarda ay tinatanggal po. Ito kung mapapansin nyo, sabi nga dito, inalis ang larawan. Inalis ng Assumption College, San Lorenzo ang larawan ni Senator Loren Legarda sa Wall of Empowered Women matapos ang naging petisyon ng kanilang student council mga kababayan. Kasi nga, kahit sino po talaga hindi makapaniwala na mag-aala butterfly. Ito pong si Senator Loren Legarda mga kababayan at susuportahan itong si Alan Peter Cayetano para maging Senate President at patatalsikin nila ito pong si Tito Sen. Ito nga mga kababayan yung sinasabi ko kapag ka pinatalisik nila itong si Tito Sen, talagang gaganti ang taong bayan. Taong bayan mismo ang gagawa ng paraan mga kababayan para masabi dito kina Senator Loren Legarda at dito kina Alan Peter Cayetano na mali po talaga yung ginawa po nila. Ano po? So ngayon, basahin po natin. Sabi dito, Senator Loren Legarda at SP Alan Cayetano isinusuka ng alumni at ito daw po mga business group pumalag na din mga kababayan. So ngayon ito i-play po natin. Matapos ang kudeta at barilan sa Senado, binatikos ng kani-kanilang alumni sina Senate Pro Tempore Loren Ay, Ate Helena Radulla, mega love shoutout Legarda at newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Labas daw kasi sa ideology ng kani-kanilang pamantasan ang ginawa ng mga senador. Tama! Grabe, no? Binaklas na ang litrato ni Senator Loren Legarda sa Wall of Empowered Women ng Assumption College San Lorenzo. Kaugnay ng partisipasyon ng senadora sa Senate coup noong Lunes, sinabi ng Assumption Student Council na hindi na raw ipinapakita ng kanilang alumna ang values ng kolehiyo na humuhulma sa mga lider na may integridad, social responsibility at conviction. Okay, tanyo, ang laki na nasira mga kababayan at nawala. Dito po kay Senator Loren Legarda, kung tutusin wala naman siyang napala Wala siyang napala dun sa pagsuporta niya kay Cayetano. Alam niyo kung ano lang yung nakuha ni Senator Loren Legarda dito? Sama ng loob dahil binabati ko siya na mga kababayang Pilipino po natin. Yun lang ang nakuha niya at naging reward niya mga kababayan dahil sa pagsuporta niya sa maling hakbang na ginawa ni Alan Peter Cayetano. Ang pagpapalit liderato ng Senado just in time nang maiakyat ng articles of impeachment laban kay VP Sara ay isang serious concern para sa Assumption dahil maaari daw politically engineered ang kudeta para ma-delay o ma-impluwensyahan ng impeachment. However subtle o procedural, ang enabler daw ng pagharang sa hustisya o impunity ay kabawasan ng tiwala ng publiko at dignidad ng mga institusyon na dapat ay nagsisilbi sa mga Pilipino. Kasi mga kababayan, napaka-obvious naman po talaga yung ginawa nila. Talagang obvious na sa kanila pinalitan o sinubukang patalsikin itong si Tito Sen kung kailan may aakyat na yung article of impeachment mga kababayan dyan po sa Senado. Kung kailan na-impeach na sa Kamara, etong si Sara Duterte. Ito nga pong sinasabi ko sa inyo. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka katitulado mga kababayan, at kahit gaano kataas yung pinag-aralan mo, once na kumampi ka sa mali, wala kang magiging kasama dyan. Diba? Bobo na lang yung sasama sa'yo dyan. Ngayon, kung titingnan nyo, tama ba yung ginawa ni Alan Peter Cayetano na sa kanya sinulot yung Senate leadership kung kailan iaakyat na yung article of impeachment? Mali po yan. Kasi kikwestiyonin talaga ng taong bayan yung timing niyan. Di po ba? Na parang ang iisipin ng mga kababayang Pilipino po natin kaya nila pinapatalsik eto pong si Tito Sen kasi nga gusto nilang isalba etong si Sara Duterte sa bingit ng impeachment. Anyway, tuloy pa natin. Nananawagan ng Assumption sa senadora na klaruhin ang kanyang mga aksyon at patunayang hindi anya misplaced ang tiwala sa kanya. Kasi tingnan nyo talaga mga kababayan yung nangyari dito, tinatanggal yung larawan nyo. Yan o. Kasi nakadikit na siya. So, ano? Oo nga. Tinanggal yung larawan niya mga kababayan sa empowered women. Ayun yung pinakamatindi dyan. Diba? Biruin mo, kinikilala ka na talagang isa sa talagang ano ba tawag doon?
karapat dapat irespeto at talagang masasabing babaeng may paninindigan. Di po ba? Tapos ngayon bigla ang nawala ka na parang bula doon sa titulo na yon dahil nga sa maling desisyon na pinili mo. Ito nga po yung sinasabi ko. Hindi kailangan ni Tito Sen, mga kababayan, na magsalita ng hindi magagandang bagay laban po dun sa ibang tao eh. Kasi mismong mga kababayang Pilipino po natin ang naniningil dito kina Senator Loren Legarda at dito kina Alan Peter Cayetano. Biruin nyo, hindi lang hindi lang mga alumni ni Loren Legarda at ni Alan Peter Cayetano yung umaalma, pati yung mga business group, mga kababayan. Anyway, shoutout po kay Kuya Roger Mabayta. Thank you po sa pakapi po ninyo. Maraming salamat po ha. Anyway, tuloy pa natin. Kaya to. Diba kita nyo, binabaklas yung larawan niya. Anyway, tuloy pa natin dito. Ayon sa konseho, ang Wall of Empowered Women ay nakareserba para lang sa mga kababaihang isinasabuhay ang karakter ng Assumption College. Tama. Wala pang tugon si Legarda dito. Sa University of the Philippines Diliman naman, nagkaisa ang 147 alumni ng magkaribal na political formation sa UPD, ang Samasa o Sandigan ng mga mag-aaral para sa sambayanan at ang nagkaisang tugon para manawagan ng resignation ni newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Ang dahilan, hindi raw ideolohiya o politika, kundi pawang kapalpakan umano sa isa sa pinaka-nakakahiyang episodes ng Senado sa kasaysayan nito. Sa Tama. ilalim ni Cayetano, voluntaryo raw kinuha ng Senado ang responsibilidad kay Senator Bato de la Rosa at isinailalim sa protective custody. Pero sa kabila nito, nakatakas pa rin daw ang senador, kaya ang umano'y kapalpakang ito nasa kamay ni SP Cayetano. Tama. Hindi lang daw pagkanlong ng Tsaka walang ibang pwedeng sisihin dyan, mga kababayan. Kung hindi, si Senator Alan Peter Cayetano, kasi sinubukan nilang kuhanin yung custody. Dito kay Senator Bato de la Rosa. Yung paghawak kay Senator Bato at nakipagkasundo pa sila sa NBI, pero hindi nga ang lalaking kausap, mga kababayan, etong si Alan Peter Cayetano dahil pinatakas nila etong si Senator Bato de la Rosa. At saka, mga kababayan, yung mga naging aksyon ni Alan Peter Cayetano, yan po ay isang aksyon ng mahinang leader, 'di ba? Ng mahinang Senate President. Yan ang dapat tinatawag na weak, mga kababayan. Kasi mahina, hindi na siya nirespeto ni Bato de la Rosa at ni Senator Robin Padilla kasi umalis yung dalawa nang wala man lang paalam. Ganun po katindi ang ginawa kay Cayetano. Senado sa mga kaalyado nito ang ipinipilit ni Cayetano. Tila gina-justify pa raw nito ang analyzed spectacle imbes na i-acknowledge kung gaano kalala ang nangyari. Paalala ng mga alumni, mas malaki kaysa friendships o coalitions ang responsibilidad. Dahil sa tuwing nakikita raw ng mga tao na bumabaluktot ang batas para sa iilang makapangyarihan, nagkakaroon daw ng impresyon na hindi naman sa katotohanan o legalidad nakaangkla ang batas, kundi sa koneksyon at alyansa. Tama! Kung may Kasi yung talagang iniisip ngayon ng taong bayan, nang dahil sa pagkakatakas nitong si Senator Bato de la Rosa sa Senado, pinurtektahan ni Alan Peter Cayetano etong si Bato de la Rosa. Ngayon, ang iniisip ng taong bayan, pwede kang gumawa ng kasalanan pagka ikaw ay may kaalyado o solido yung kaalyado mo na mga politiko. Lalo na kapag ka dito sa Senado. Halimbawa, kung ikaw ay isang senador, pwede ka palang gumawa ng kasalanan basta kaalyado mo yung mga kasamahan mong senador at puprotektahan ka ng Senado. Kasi kayang-kaya nilang gamitin yung Senado para pang-weaponize, mga kababayan, doon sa mga tao na magsaserve ng arrest warrant kay Senator Bato de la Rosa. At ang pinakamatindi pa dito, mga kababayan, kita nyo, sinabi nga ni Attorney Lorna Capunan, di po ba, kinuha talaga ng majority yung pagkontrol sa buong Senado kasi nga ang ginawa nila, pagkakuha nila, walang taga-minority, nagpasa sila ng mga resolusyon at the same time, pinalitan nila, mga kababayan, yung mga gwardya ng Senado para protektahan etong si Senator Bato. At hindi lang yon, talagang literal na ka-classmate, kaibigan ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, yung itinalaga pa bilang Sergeant at Arms na naging dahilan ng kaguluhan dyan po sa Senado. So yun, mga kababayan, ay isang patunay na hindi maganda yung leadership nitong si Alan Peter Cayetano. Anyway, tuloy pa natin. may natitira pa raw na hiya at responsibilidad sa Senate President. Sana raw ay mapagtanto nito ang kanya umanong ginawa at magbitiw sa pwesto. Tama! Ayon pa sa Samasa at Tugon, mahalagang ipunto na ang partido ni Cayetano sa UP na maging bahagi siya ng Student Council
Ang tugon ay nakiisa mismo sa panawagan na bumaba siya sa pwesto. Samantala, ang Integrated Bar of the Philippines nagpaalala na ang Senado ay isang institusyon na dapat ay labas sa anumang interes ng kahit sinong paksyon. Nanawagan din ng IBP sa Senado na gawin ang kanilang constitutional duties forthwith, hindi lang sa impeachment ng bise, kundi sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa Yara! mula sa ICC at ang mismong Senate leadership. Hindi raw tutulugan ng IBP ang mga kaganapan sa Senado. Anila, ang demokrasya namamatay kapag walang nagbabantay. Hindi lang demokrasya, pati ekonomiya ay maaari rin daw maapektuhan ayon sa Philippine Exporters Confederation. Diba? Sa isang pahayag, sinabi ng PhilExport na hindi nakakatulong ang political tension ng bansa, lalo na ang mga gulo sa Senado sa competitiveness ng Philippine economy. Dumadagdag daw kasi ang ingay dito sa politika sa external pressure sa investors, kaya nanawagan ng PhilExport na unahin sana ng Pilipinas ang economic agenda nito. Wala pang tugon sa mga Ayan. Diba? Ang daming problemang ginawa mga kababayan ng kampo nitong si Alan Peter Cayetano. Pati economy mga kababayan ng Pilipinas apektado na. Di po ba dahil sa pinaggagawa ng mga taong ito? Kung hindi sana sila gumawa ng eksena na kung saan pinagtangkaan nilang agawin yung leadership mga kababayan at pilitin pumasok itong si Bato de la Rosa para sa kahibangan na bumoto at patalsikin na itong si Tito Sen, hindi sana magkakaroon ng kaguluhan ganyan. Kasi di ba mga kababayan, nung Senate President itong si Tito Sen, wala namang gulong ganyan sa Senado. At saka sa buong panahon mga kababayan, na etong Senado ay tawag dito, nagpa-progress, ika nga mga kababayan, o gumagalaw, ganito po yung nangyari dito. 'Di ba? Sa buong panahon na lumilipas na ang proseso ng Senado ay gumagalaw, nagpa-function, sa madalit salita mga kababayan, ngayon lang nagkaroon ng kaguluhang ganyan sa Senado na kung saan si Alan Peter Cayetano pa ang dahilan at etong kanyang mga alipores na senador. Di po ba? Kaya nga kung titingnan po natin, hindi natin masisisi etong mga alumni nila kung bakit isinusuka na sila. Kasi nga, mas pinili nilang kumampi sa mali at paingayan ng Senado at ilagay sa kahihiyan. Eto na nga yung isang patunay Kahit yung mga business group mga kababayan, pumapalag na. Diba? Kasi nga, ang Senado nahaharap sa matinding kahihiyan. Yung reputasyon ng Senado, yung ratings ng Senado, mga kababayan, lalo na yung trust rating nila, talagang sadsad na sadsad. Ibig sabihin, bagsak na bagsak mga kababayan. Ano po, so ngayon, ituloy pa natin. Kasi kahit sino talagang tao ang tanungin mo, hindi na naniniwala dito po sa drama. Ano po na ginawa ni na Alan Peter Cayetano dyan sa Senado. Alam nyo, sa totoo nga lang mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, itong sina Alan Peter Cayetano, hindi talaga mapapagkatiwalaan yan. Ano po, ang maayos-ayos lang dyan sa mga magkakapatid na yan, base sa mga nakikita natin, yung kapatid niya mga kababayan na si Lino Cayetano, yung kapatid nilang inilaglag nila nung nakaraang eleksyon. Di po ba? Anyway, eto, i-play pa natin. Ako si Ambassador of Jesus Christ, Senator Alan Cayetano, ay kinonsulta yung kanyang kapatid, na si Director Lino Cayetano. Yun ang dagot Cayetano pala. Baka mas maayos yung script. Tama! Mas maayos yung script. Kasi sa totoo lang talaga mga kababayan, yung kapatid nitong si Lino Cayetano, yun lang talaga yung pinaka-okay. Pag nagsasalita yun, talaga mararamdaman mo sincere at totoo yung sinasabi mga kababayan, unlike dito kay Pia Cayetano at dito kay Alan Peter Cayetano na talagang puro politika lang yung iniisip. Hindi yung script nitong katabi ko sa kaliwa na nagpipilit maging artista. Diba? Star. Oo. So, kung yun ang doon siya kumonsulta, baka medyo kapani-paniwala. Lalo na sa mga PR katulad ni Alan. Yan, tama yan. Tama yan. Pero mo, ano, isang sako na basura sa Quinta Market. Pinulot ang script na yan. Saan pinulot yan, di ba? Nilulusob ka ng isang driver ng NBI na kinukuha lamang yung kanyang backpack at tinext pa niya yung security ng Senado na kukunin niya. Diba? Tapos nilulusob ka ng mga NBI tsaka security guard ng GSIS. No? Kitang-kita.
kinakandado nga eh. Sinasarado nga yung pintuan binabolt nila. para hindi mo sila lusubin at para hindi makalabas si Bato. Correct. At Ah. binabarena daw para makapasok. Diba? Binabarena para makapasok. Correct. Yun nga yung sabi nila nung una, mga kababayan eh. Di ba kahit nga si Amy Marcos, yun din ang sinasabi nung una, binabarena daw, may nagbabarena daw at gusto daw pumasok. Pero nung unti-unti nang naliliwanagan sila dun sa mga lumalabas sa media, bigla ang iba na ang sinasabi nito pong si Alan Peter Cayetano. Di ba nung una, nadulas din si Alan Peter Cayetano at sinasabi niya na yung report na nakarating sa kanya, nag-warning shot ng sunod-sunod daw, mga kababayan. Tapos ngayon, iba naman ang sinasabi ni Aplaska, isang beses lang daw nagpaputok. So ibig sabihin, talagang sablay yung drama nila, mga kababayan, sa Senado. Kung sino man ang nagsulat ng script na yan, nako, dapat sisihin ninyo at huwag niyong pasahudin kasi ipinahamak pa kayo. Correct. Diba? Oh. Tapos hindi ba nila alam na pag nagpaputo ka ng barel, meron niyang ballistic. Yes. Tama. Report. Kaninong baril lang galing. Tapos may paraffin test yan. Kung sino nagpaputok. At may CCTV yan. Bawat sulok ng Senado may CCTV. Itago ang CCTV. Oo, itago. Ang problema, edited eh. Katulad yung hinahabol si Bato, hindi pinakita nung binigyan siya ng warrant of arrest. Tama. Ang dalawang babae, NBI. Binigyan siya. Tapos tinulak niya. Yun ang hindi pinapakita. Ang pinapakita, si Guido tumatakbo. Ano ka? Yes. Dalawang babae. Binigyan siya ng kwan. Female agents. Ng warrant of arrest. Sa babae. O si Kahit sino talaga, mga kababayan, no? Hindi talaga maniwala dun sa script ng Senado. Di ba yung ginawa ni na Alan Peter Cayetano? At saka ito yung pinakamatindi, mga kababayan, kung bakit hindi dapat paniwalaan yan. Dahil kahit mismong si Mau Aplaska, talagang bistado na po, malala. Di ba sinasabi ni Mau Aplaska nung una, wala daw CCTV footage doon po sa pinangyarihan kung saan siya nagpaputok, mga kababayan, ng kanyang armas. Ngayon, may nakita tayong balita, mga kababayan, na kung saan nakakuha ng mga litrato galing po dun siguro sa sa isang CCTV, mga kababayan, dyan sa Senado, at kitang-kita dun yung mga pangyayari na talagang nagsisinungaling eto pong si Mau Aplaska. So ngayon, kung titingnan po natin etong nakita nating balita galing po dito sa Bilyonaryo News Channel, sabi dito, mga kababayan, dokumentong nagpapatunay ng pagkakaroon ng CCTV footage nakuha ng BNC kontra sa pahayag ni Aplaska, mga kababayan. Ibig sabihin, kung kontra ito sa pahayag ni Aplaska, talagang nagsisinungaling. Ito pong kaklasit kaibigan ni Senator Bato. Diba? Maliwanag na nagsisinungaling. Ito, panoorin po natin. Taliwas sa mga pahayag ni Suspended Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska, nakakuha ang Billionaire News Channel ng resibo ng CCTV footages sa nangyaring barilan sa... Wait lang, mga kababayan, bago natin ituloy. Press 1 nga kung sa tingin ninyo nagsisinungaling talaga itong si Mau Aplaska. Press 1 sa mga nagsasabing nagsisinungaling talaga itong si Mau Aplaska, mga kababayan, na talagang yung mga sinabi niya ay wala talagang katotohanan. Kasi ngayon mapapatunayan na talagang sablay, mga kababayan. Tapos may may binanggit pang senator dito na parang katapat ata ng kwarto ng isang senator kung saan nagpaputok ito pong si Aplaska. So ngayon, mga kababayan, ito tuloy na natin. Senado. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Yan. Sa gumugulong na investigasyon ng mga otoridad sa May 13 shooting incident sa Senado, nakakuha ang Billionaire News Channel ng mga dokumentong posibleng makapagpatunay na mayroong CCTV footages na maaaring magbigay linaw sa totoong nangyari noong Miyerkules. Una na kasing sinabi ni Suspended Senate Acting Sergeant at Arms Mau Aplaska sa isang radio interview nitong Biyernes na wala silang mahanap na CCTV sa area kung saan umano nakaposisyon ng mga tauhan ng OSAA at Philippine Marines sa kasagsagan ng putukan. Anya pa, buntot lang daw ng kanilang tactical personnel ng CCTV. Pero sa mga larawang eksklusibong nakuha ng BNC na screenshots ng isang video camera sa loob ng Senado, tila kitang-kita ang pwesto ng OSAA at Philippine Marines sa area kung saan naganap ang putukan. So ibig sabihin may CCTV footage nga.
'Di ba? Taliwas sa naging pahayag ni Aplaska mga kababayan doon sa isang radio interview na sinasabi niyang wala daw pong CCTV footage doon. So, kung saan siya nagpaputok mga kababayan ng kanyang armas. Eto nga may screenshot nga galing doon sa mismong CCTV footage mga kababayan. 'Di ba galing mismo doon sa CCTV? So ano yan? Kung wala pala mga kababayan, bakit may ganyan? Di ibig sabihin, mayroon talaga at nagsinungaling talaga etong si Aplaska. At saka nakakapagtaka dito bakit ayaw nilang ibigay yung CCTV footage mga kababayan. Kung hindi pa magsasalita, eto pong si Ombudsman Boying Remulla, hindi pa din sasagot ang kampo nito pong sina Senator Alan Peter Cayetano. Diba, eto maliwanag nga ayaw nilang ibigay yung CCTV footage kay Ombudsman Boying Remulla, yung mga kopya para malaman kung sino nga ba nagsasabi ng totoo at hindi. Ngayon sinasabi din nila wala daw footage. Pero bakit may mga ganito? 'Di ba ibig sabihin nagsinungaling talaga si Aplaska? Anyway, tuloy pa natin. Hagip dito ang mismong pinto na tinukoy ni Aplaska kung saan niya umano kinumpronta ang NBI agents na nakita niyang nakapwesto sa labas. 7:46 PM ang nakasaad na timestamp ng footage. Ito rin ang oras kung kailan napaulat ang putukan noong Miyerkules. Eksklusibo ring nakuha ng BNC ang mga larawang mula naman sa video camera na nasa labas kung saan umano nakapwesto ang mga ahente ng NBI. Ayan kita nyo mga kababayan, maliwanag na sinasabi ditong nasa labas yung mga taga-NBI, wala sa Senado. Tinukoy din sa mga larawan kung saan nakatayo ang individual sa bahagi ng lugar na nagdudugtong sa GSIS at Senate Building. Personal na nakasama ang BNC nang ma-deploy ang NBI. Ito pa yung pinakamatindi mga kababayan. Kasama mismo yung Bilyonaryo News Channel. Doon po sa mga nakadeploy na taga-NBI. Anyway, ito tuloy pa natin. Sa gusali ng GSIS. Binakshak namin ang aming mga kuha noong araw na yon at ang kamera na ito ay posibleng nakapwesto sa sulok sa labas ng opisina ng isang senador. Ayan Diba? Ayan may CCTV footage mga kababayan May CCTV, ibig sabihin may footage yan. Maliwanag na nagsisinungaling talaga. Itong si Aplaska mga kababayan. Dapat ilabas nila. Ipakita nila publicly yung mga record ng mga CCTV na yan. Para saan pa at gumagastos sa mamamayang Pilipino para pagandahin ng Senado at mabigyan ng seguridad ang Senado mga kababayan kung hindi naman nila ipapakita yung mga footage na nakuha dyan sa mga CCTV na yan. Bakit ba sila takot na takot ipakita yan sa taong bayan? Ano ba kinatatakot nila na baka malaman ng mamamayang Pilipino? Hindi ako nagtatanong lang kasi masyadong takot na takot mga kababayan na para bang nag-iingat na may malaman ng taong bayan. Diba kung wala naman talagang itinatago o di ipakita nila publicly, ilabas nila katulad nung kasimbilis ng paglalabas nila ng CCTV footage ni Bato de la Rosa na kahit edited at putol at wala yung hindi ipinakita yung pagsuserve nung dalawang NBI agent na babae kay Bato de la Rosa. O bakit hindi rin nila ilabas ito? Nang makita naman ng taong bayan kung sino ba nagsasabi ng totoo at hindi. Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Una nang sinabi ni Aplaska sa Facebook livestream ni Senator Jinggoy Estrada noong Miyerkules kung saan niya nakita ang NBI agents. Nasa lens ko kasi, malapit na sa natin, sa exit natin. Nakuha ng CCTV. May nakuha. Baka may makuha ko tayo ng mga Itago niyo yung CCTV. Ang mga CCTV footage na ito ay may certification na pirmado mismo ni Aplaska at ng Senate Integrated Electronics and Technical Section. Naisumite na rin umano ito sa PNP. Sinisika pa ng Bilyonaryo News Channel na makuha ang panig ng OSAA tungkol sa mga nasabing larawan pero hindi pa sila sumasagot sa ngayon. Samantala sa kanyang radio program ngayong Sabado, sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na naglabas na raw ang kanyang opisina ng subpina sa Senado para makuha ang kopya ng mga CCTV pero tinanggihan umano ito. Una na niyang pinatawag ng 6-month preventive suspension si Aplaska dahil sa nangyaring barilan. Para sa Agenda Weekend, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Ayan. Isang patunayan mga kababayan na talagang may itinatago etong Senado kung hindi nila mailalabas at may papakita publicly sa publiko yung mga CCTV footage. Kasi ang taong bayan hanggang ngayon nagtatanong pa rin kung ano nga ba at kung sino nga ba ang may promotor
ng nangyaring drama at kaguluhan dyan po sa Senado. So ngayon mga kababayan, ang isa lamang pong patunay dito, talagang nagsinungaling. Ito pong si Mau Aplaska. Dahil nga may mga dokumento nagpapatunay mga kababayan na may CCTV footage po talaga. Kasi nga may nakuha etong BNC kontra po mga kababayan sa mga pahayag ni Aplaska na wala daw pong CCTV footage kung saan siya nagpaputok ng armas. So ngayon, ang maliwanag po dito, nagsinungaling talaga si Aplaska mga kababayan. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po sa usapin na yan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo, hingil po dyan.